Halika't pakinggan natin ang isang kwentong parang imposible pero totoo. Isang kwento tungkol sa pagharap sa mga dambuhalang takot gamit ang pananampalatayang mas dambuhala pa. Okay, para ma-imagine nyo, ganito yan. Isang magandang gabi, may isang malaking-malaking crowd, nagtipon-tipon sila sa isang burol kasama si Jesus. At dito, fresh na fresh pa, katatapos lang gumawa ni Jesus ng isang milagro na talagang nakakagulat. Pinakain niya ang libu-libong tao gamit lang ang 5 pirasong tinapay at 2 isda. Isipin nyo yung reaksyon ng mga tao. Grabe, talagang manghang-mangha sila. Para sa kanila, ito na yun. Natagpuan na nila ang leader na matagal na nilang hinihintay. So ayun na nga, yung excitement hindi na napigilan. Nag-decide sila, ito na, gagawin natin siyang hari ng Israel ngayon na, ngayon din. Okay, so dito nagkakaroon ng twist. Tuwang-tuwa yung mga alagad sa idea, di ba? Kasi sino ba namang hindi? Pero si Jesus, iba pala ang plano niya. Kasi alam ni Jesus na yung plano ng mga tao, kahit magandang intensyon, magiging magulo lang. Hahantong lang sa away at pipigilan yung tunay niyang misyon. Kaya ang ginawa niya, sinabihan niya mga alagad na sumakay na sa bangka at umalis habang siya na ang bahalang magpauwi sa mga tao. Siyempre, yung mga alagad, litong-lito. Disappointed. Bakit ganun? Sayang yung chance. Medyo may tampo pa nga sila. Nagtalo pa sila. Pero dahil firm si Jesus, ayun, wala silang nagawa. Tahimik na lang silang sumakay sa bangka. Mabigat ang dibdib. At habang papalayo sila sa dilim, yung pagkadismaya nila, unti-unting napalitan ng duda at maya-maya ng takot. Habang todo sagwan sila, yung isip nila lumilipad. Iniisip nila lahat ng nangyari. Tinatanong ang sarili, teka, Baka nagkamali kami ng akala tungkol kay Jesus? At alam nyo ba, habang nagkakabagyo sa isip nila, isang totoong bagyo naman ang biglang dumating sa dagat. Grabe yung hangin, yung alon parang lalamunin na sila. Ilang oras silang nakipaglaban sa bagyo. Pagod na sila at sa isip nila, yun na, lulubog na talaga sila. Pero just when they thought, wala na, katapusan na to, may nakita silang isang bagay na parang imposible. Kasi yun yung nakita nila. Isang anyo, naglalakad sa ibabaw ng nagwawalang dagat papalapit sa kanila. Hindi nila naisip na tao yon. Ang akala nila, multo. Isang sign na malapit na talaga ang katapusan nila. Kaya ayun, nagsigawan sila sa takot. Pero biglang may narinig silang boses sa gitna ng hangin, isang boses na pamilyar na nagpatahimik sa lahat ng takot nila. Ang guro nila, si Jesus. At nung nalaman na nilang si Jesus yon, si Pedro na laging game, sobrang natuwa siya. At may bigla siyang naisip na medyo wild na hiling. Ang bilis ng pangyayari, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, sabihan mo akong pumunta sa iyo dyan sa tubig. At ang sagot lang ni Jesus, halika. Kaya si Pedro, bumaba ng bangka, nakatingin lang kay Jesus at nakapaglakad siya sa tubig. Pero nung napatingin siya sa paligid, sa laki ng mga alon, bigla siyang natakot. At nung nanghina yung pananampalataya niya, nagsimula siyang lumubog. Agad-agad namang inabot ni Jesus ang kamay niya. Isang napakalaking pagsubok talaga yon para kay Pedro. At sa sandaling yon, habang pabulusok na siya sa tubig, muli siyang napatingin kay Jesus at ang panging nasigaw niya para humingi ng tulong ay... At habang hinihila siya ni Jesus pabalik sa kaligtasan, may isang mahinahong tanong si Jesus para sa kanya. At iyon na yung crucial moment, di ba? Nung magkahawak na ulit ang kamay nila, sabay na silang ligtas na naglakad pabalik sa bangka. At alam niyo kung ano ang kasunod? Pag-apak na pag-apak ni Jesus sa bangka. Biglang tumigil ang hangin, kumalma ang dagat, tapos na yung bangungot. At doon, habang sumisikat na ang araw, lumuhod ang mga alagad sa paanan ni Jesus. Ngayon, mas naiintindihan na nila kung sino ba talaga siya. Lahat ng yon, isang malaking leksyon para kay Pedro. Inakala niyang malakas siya, pero natutunan niyang ang kaligtasan pala niya ay wala sa sarili niyang lakas. Ligtas lang siya kapag umaasa siya kay Jesus. Kapag kay Jesus siya nakatingin at hindi sa bagyo. At yan na rin siguro ang pinakamalaking aral para sa ating lahat. Sa buhay kasi natin, kapag may mga problema, mga sarili nating bagyo, madaling mapatingin sa mga dambuhalang alon, sa mga nakakatakot na bagay.
Pero ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na may mas mabuting pagtuunan ng pansin, di ba?